Pag-uusapan natin kung sa records at records lang naman, hindi sila nag-umpisa sa panahon ng mga Duterte. Pinapalabas kasi nitong mga dilawang tayo na ito na, yun nga, sangkot na naman dito ang mga Duterte. Medyo mahina talaga ang comprehension nitong mga dilawan at pulawan na ito Based sa records namin, Sir Ted, 12 lang po yung wala po kaming ma-pull out na records sa Bureau of Customs. So parang sa akin, may halo na naman politika. Politika na naman dahilan nito. Papaano kung may tao sa likod ni La Diskaya, di ba? Yung tao pala sa likod ni La Diskaya, yun talaga yung may-ari ng mga yaman nila. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? At sa video na ito, mga kababayan, pag-usapan natin, mga luxury cars ng Diskayas, naging ghost na rin, at biglang naglaho na parang bula. What the fuck? Sa isinagawang raid ng Bureau of Customs sa bahay ng mga Diskaya, mga kababayan, hindi na po nakita itong mga luxury cars sa kanilang garahe. Abay, saan na napunta? What? At ang system, mga kababayan, wala palang record sa Bureau of Customs ang mga luxury cars na ito. What the fuck? At syempre pa, marami-rami na rin ang mga nanginginig ang pambolyas ngayon dahil sa unti-unti nang nabubulgar ang kanilang kabulukan sa pangwawalang hiya sa kabahan ng bayan. What the fuck? At ang dapat mapanagot dito, mga kababayan, lahat ng sangkot at may kinalaman sa panggagahasa sa perang pinaghihirapan ng mamamayan. What the fuck? Aba, pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre pa, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-share, mag-like at mag-subscribe sa lahat ng ating mga ina-upload na video at sa ating channel para lahat tayo ay masaya. Gusto ko yan! Okay, tayo ay mag-umpisa na mga kababayan. Ngayon, unahin muna natin, baka madamay na naman dito ang mga Duterte. Kaya napaka-importante na nasusundan po natin yung mga kaganapan. Dahil ang sabi ni Diskaya, nagsimula daw sila makakuha ng mga proyekto doon sa gobyerno. May sinabi siyang 2016, which is the Duterte administration. Pero kailangan nating malaman na ang kumpanya nila ay na-evict po yan, na-evict na po yan at nasuspend noong 2015 dahil sa anomalya based on the records na hawak ng ilang mga politiko. At pinapalabas kasi ng mga dilawang tae, pasensya na po pasintabi sa mga kumakain kasi mga dilawang tae naman talaga, at mga pulawan ngayon na nagsimula daw ang mga Diskaya sa panghuhut-hut sa pera ng bayan sa administrasyong Duterte, which is mali. Kasi pag-uusapan natin kung sa records at records lang naman, hindi sila nag-umpisa sa panahon ng mga Duterte. Pinapalabas kasi nitong mga dilawang tayo na ito na, yun nga, sangkot na naman dito ang mga Duterte. Medyo mahina talaga ang comprehension nitong mga dilawan at pulawan na ito Or they just want to drag the Duterte sa issue na to na alam naman nila na talagang ang mapuputukan dito ay ang administrasyon na pinagtatanggol nila, kundi ito kasalukuyang administrasyon. As I've said, mga kababayan, based on the records, the company owned by Diskayas was suspended back in 2015. Ayon po yan sa records. At ito po yun, mga kababayan. Pag-usapan muna natin to. Bago tayo doon sa mga luxury cars na nawawala na. Ay, grabe talaga to mga kababayan. Sobra! St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Diskaya, was suspended by the DPWH. Yan. In 2020, they were blacklisted by the DPWH.
However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. St. Timothy's pickup license was also renewed 2025 to 2027. Paktay ka diya, 2025 to 2027. So it means that ito ay na-reinstate mga kababayan sa kasalukuyang administrasyon. So sunog na po sunog na po yung mga pinapakalat dito mga dilawang tae ng mga patanga-tanga na sa Duterte administration na nagsimula. Well, in fact, noong 2020 ay na blacklisted na po ang mga kumpanya ng Diskaya, which is yan sa panahon ng Duterte. Maliwanag po, maliwanag sa sikat ng araw na based on the records, walang kinalaman ang Duterte administration dito. Huwag tayo patanga-tanga. Alamin ang buong istorya, huwag lang boka ng boka, yung mga dilawan at pulawan dahil nagmumukha talaga kayong mga tanga. Aral-aral din. So anyway, eto na nga mga kababayan. Pinagyabang yung payong. Sa bagay, ikaw ba naman magkaroon ng Rolls-Royce na payong? Yung Toyota nga minsan, pinagyayabang natin. May Toyota ako na payong. So, ibig sabihin, may Toyota ako na sasakyan. At mahigit daw 40 na luxury cars during the interviews ni Julius Babaw, Corina Sanchez dito sa mag-asawang Diskaya. At magpasalamat tayo palakpakan natin si Julius Babaw at palakpakan natin si Corina Sanchez. Dahil sa interview na yon, mga kababayan, magkakaroon ng hustisya. Pero ang problema, nasibak nga raw si Julius Babaw sa TV5 dahil sa interview na yon. Diba, saklap, no? Pero ganoon talaga ang buhay. Minsan, akala mo jackpot ka, pero ito pala yung magpapabagsak sa'yo na akala mo jackpot ka na. Akala mo nakakuha ka ng malaking scoop, yung pala patibong. So, dito, mga kababayan, napasama dito si Julius Babaw. Ewan ko si Corina Sanchez, Pero dito, ang gustong ipunto ng mga Diskaya sa interview nito, para bagang yung mga from rags to riches. Yan. From rags to riches, mga kababayan. Oo. So, na parang gusto nilang maging ehemplo ng mga Pilipino. Na dapat, gayahin nyo kami, kasi kami nagsimula kami sa mahirap, nagsumikap kami, hanggat sa nakuha namin itong mga biyaya na galing, hindi ko alam kung saan galing, no? What the fuck? So, hindi ito kinagat ng mga tao, mga kababayan, kasi wrong timing, no? Sinabi niya, yumaman sila sa DPWH. Nagkataon na may issue ang DPWH ngayon. So, imbis na matuwa ang tao, nabwisit, nagalit, napamura ngayon ng taong bayan at gusto na nga nila maging kontraktor. Lahat ng mga Pilipino ngayon gusto na maging kontraktor. So, nabuking tuloy mga kababayan yung kanilang katiwalian. Diba? Kumbaga, sila na mismo nagpahamak sa sarili nila. At dito, makikita natin na marunong talaga ang Diyos. No? Marunong ang Diyos. Wala kang may tatago sa Diyos kahit saan, kahit sa loob ng inidoro mo pa yung gawin, lalabas at lalabas talaga yung baho. Diba? Kaya doon sa iba na may kinalaman, maghanda-handa na kayo dahil malapit na rin lumabas ang baho ninyo. Ang Diyos na mismo ang magpapaamoy sa amin ng mga baho ninyo. No? Kailan ka natuwa ron sa payong ng Rolls-Royce? Kailan ka natuwa? Kailan ka natuwa doon sa payong na Rolls-Royce? Sabay, nakakatuwa naman talaga. Ikaw nga, magkaroon ka lang ng payong, di ba katulad ng sinasabi ko, magkaroon ka lang ng Toyota na payong, okay na eh. Parang ipagyayabang mo na. Kasi, may Toyota sasakyan ako, di ba? Pero ito, at ito ang nakakagulat, mga kababayan. 12 daw sa mga luxury cars na pag-aari ng mga Diskaya ay walang record sa Bureau of Custom. Aba, ibig sabihin nito, mga kababayan, hindi nagbayad ng tax.
Paktay ka diha. Last year lang po. Last year mo lang Oh, na-purchase. last year. Oh, sige. Oh, yan. Oh, ito. Yung walang records. Meron tayong report mga kapatid, opo, na true to their word, no? True to his word. Ito pong si Customs Chief Ariel Nepomuceno sa ating naging panayam nga. Po kami, ini-inspection namin yung mga nakaparadang mga sasakyan. Para humalaman natin if meron nga akong Alright. So basically, kagabi daw, 2 beses nilang trinay pumasok. Pero hindi daw sila pinapasok, mga kababayan. Ano? Pero, sa tingin ko, yun yung time na inililipat nila yung mga sasakyan. Kasi, syempre, pag ikaw i-raid yung bahay mo, magkakaroon ka rin syempre ng kopya ng search warrant. At nakalagay doon, mga kababayan, yung specific na lugar kung ano yung isi-search ng mga magsisilbi ng warrant of arrest. So this time, nagkaroon na sila ng pagkakataon overnight, no, na ilipat ito mga sasakyan doon sa address siguro na hindi nakasulat doon sa search warrant. Okay? Sa Tuloy. batas is meron record sa Bureau of Customs. So, Baktay ka diya. What the fuck? Ano to, pinalusot, ha? Pinalusot sa custom. So, mukhang may tatamaan dito na talaga custom. Kasi hindi po pwede na hindi yan dumaan sa custom. Lahat ng produkto, ha? Or lahat ng, tawag dito, lahat ng negosyo, or lahat ng goods na nanggagaling sa ibang bansa, lalo na kung ito ay may presyo, dapat dumadaan sa custom. Pero bakit yung iba hindi dumadaan sa custom? Kasi mga kapatid, kung ikaw bibili ka ng isang 42 million na halaga ng isang sasakyan, malaki rin po ang buwis niyan. Malaki ang buwis na ipapataw diyan sa sasakyan na yan, kaya medyo gagawa ng paraan para mapababa yung babayaran. Pwede na may kakilala ka sa custom, na palusutin mo na yan. Ako na ang bahala sa iyo. Ibibigyan na lang kita ng isang Cadillac. What the Ganun mga kababayan ng mga diskartihan. Kaya nga dati, di ba, galit na galit si Pangulong Duterte doon sa customs. Kasi yung mga palusot, may mga pinapalusot ng mga sasakyan na mga nahuli naman dati na binasag, dinurog ng Duterte administration para walang makinabang. Kasi ang siste, pag ino-auction kasi yan, mga kababayan, siyempre, ibibenta yan sa maliit na halaga. Hindi yung tunay na kabuuang halaga na mismo ng sasakyan na yan, ino-auction nila sa mas maliit na halaga. Ang bibili niyan, sila pa rin. What the fuck? Sila pa rin ang bibili. Kaya si Pangulong Duterte dati, para walang makinabang nito, kasi kayo lang din naman, ang bibili nito, durugin na natin. Kaya pinisa ni Pangulong Duterte yung mga luxury cars na nakakapasok sa ating bansa noong kanyang administrasyon. Ito, tuloy natin. we were banking on those data. Naku po. We cannot check on other data po na wala naman kaming basis po. So, pakiklaro po, attorney. Yung search warrant, ano po, ay Yes po. ano pong Apo. sinasaad? Ano pong sinasaad roon? At ito po ay pertaining specifically sa 12 sasakyan lamang. Paano yung Yes iba? po, opo. Ang mga sasakyan po na tinitignan namin is isang Cadillac Escalade, isang Toyota Tundra, isa hong Toyota Sequoia, Uy, mga sports isa car yan. pong Rolls-Royce Cullinan, isa pong Mercedes AMG G63, Oo. isang Mercedes-Benz G500, Nako po. isa hong Toyota Tundra Pickup, Mhm. isa pong LC300 3.3 V6, Lincoln Navigator 2021, Lincoln Navigator 2024, Maserati Levante Modena, Nako. and isa pong Bentley Bentayga. Nako. Base po sa mga records po ng Bureau of Customs, ito po yung wala ho kaming nakuhang verification ng import entry. Opo. Nako po. Oo. Doble-doble po mga kababayan ang kakaharaping kaso dito ng mga diskaya. Ito usapan po natin dito, luxury cars, no? Mga luxury cars. Kawawang Pilipinas, mga kapatid. Sa kanila lang napupunta ang pera ng bayan imbis na doon sa proyekto.
dapat yan makumpis ka lahat eh. Pero dapat ibenta. Ibenta at ibigay sa mga mahihirap yung pera. Kasi yung pera na yan ang galing sa buwis ng bayan yan eh. Sa buwis ng taong bayan. So itulog doon sa mga nabahaan. Pero siguruhin na ang makakabili ay lehitimo. Hindi lang yung sila din ang makakabili. Mga kapatid. Kaso ngayon ang problema dito, nowhere to be found na ang mga luxury cars. Naging friendly ghost na rin ang mga cars. What? Hindi na makita, naglaho na parang bula sa loob ng garahe nila. Oh. So doon po sa search warrant, yun nga, nabanggit ng nakausap ni Ted Pailon, mga kababayan, na wala na silang makita. So ano na lang ang nakita nila doon? Tingnan natin kung ano yung nakita nila doon. Go! Go! Patayaw! Ayan na. Wala na po yung Rolls Royce, wala na po yung mga Mercedes-Benz, wala na po, pati yung Bentley. Wala po dito. Nandyan ho ba mga diskaya? Wala, syempre. Wala po. Wala pong mga representative lang po nila ang humarap sa amin. Sir, para po alam nyo, may nakita ho kami dalawang unit. Nako? Right now. Ano yun? Yung Land Cruiser po and yung Maserati Levante. Oh! And then yung Land Cruiser po na SC300. Yun po yung currently at the property. Oh! Baka yung mga yan, Land Cruiser, may Maserati, yung mga yan na natirang apat, baka may mga sira na yan. What the fuck? Baka may mga problema na yan, kaya nang iniwan nila. No? Baka mamaya hindi na umaandar, kasi kaya hindi na mailipat doon sa ibang garahe, kaya yun na naiwan. Samantala, magkano lang yan yung mga Land Cruiser, magkano? Nasa 5 million, di ba? Pero nawala yung Rolls Royce nasa kaya napunta? What the fuck? Oo, yung Rolls Royce, nasaan ka na? Tuloy natin. Yun hong 12. Yung iba po, hindi po namin nahanap. Wala po kami nakita dito. So, wala na po yung Rolls Royce, wala na po yung mga Mercedes-Benz, wala na po, pati yung Bentley. Wala po dito. Patay. As in, sa buong complex, sa buong compound, wala na po? 2 floor lang po yung inakit namin kasi doon lang po yung sa search warrant natin. Hindi na ho kami pwedeng makaikot ho ng kabilang kabilang properties nila. Kailangan ho natin respetuhin ho yung search warrant. So, ibig sabihin, mali din yung ginawa ni Torre doon sa KOJC. Kasi eto, sinusunod nila Kung ano yung nakasulat doon sa search warrant, doon lang sila po pwede mag-search. Pero yung ginawa ni Torre, 'di ba? Maling-mali. Kasi ang nakalagay doon Pasig. Pero nag-search sila doon sa Davao. So ibig sabihin mali 'yon. May kakaharaping kaso si Torre doon, no? So pero abangan natin 'yan. Kasi ngayon wala na siya sa posisyon, baka gumulong na ang investigasyon. 'Di ba? Kasi napakaraming paglabag ni Torre doon sa pagpasok sa KOJC at paghuli din at pagkidnap kay dating Pangulong Duterte, kakaharapin niya yan. Kasi ito nga mismo sila na nagsabi na hindi kami po pwede pumasok doon sa ibang establishmento na hindi naman nakasaad doon sa search warrant. So, dapat kung ano ang nakasulat doon sa search warrant, yun lang po pwede mong puntahan. Papaano? Yung nagbungkal pa ng lupa. What the fuck? Papaano? Yung mga nanakit pa ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. 'Di ba? So yun nga search warrant lang yun Search warrant, walang warrant of arrest. Pero ang gusto nila, arestuhin. Si Pastor Apollo Sikibuloy by that time. Na wala naman silang warrant of arrest. Search warrant. At ang siste, naka-address sa Pasig City. Oo. Katulad lang sinasabi ko, mga kababayan, baka matuloy na ang investigasyon dahil si Torre wala na sa posisyon.
Pero balik tayo. Pag-usapan natin yan sa ibang topic. Dito tayo sa luxury cars. We know. Doon ka na sa confinement niyan. So, what's the next so, ngayon, Yes, sir. Opo. so confirm na po ngayon sa 12, dalawa lang ang nakita nyo na nasa 12? Mm. Yes, sir. Opo. Okay. So, ano po ang Based next? po sa... Opo. Apo. Sige. So, sa 12 po na covered ng warrant, dalawa lang yun nandidiyan. Oho. Maserati po, tsaka Toyota Land Cruiser. Opo. Ano ang next move po ng customs kapag ganyan? Isiselyuhan na ho namin at pag-iiwan na ho kami ng poposting tao. Then, i-verify na ho namin ang dokumento. Aantayin ho natin yung kung may maisusumite sila na proof of payment, certificate of payment. Okay. Opo. And then, opo. So, doon lang, hintayin po muna natin yung mga dokumento nila na yun. Yun, mga kapatid. Oo. Hihintayin yung mga dokumento. Ngayon, seselyuhan na. Ibig sabihin, hindi nila pwedeng gamitin during the investigations at may magbabantay doon. Popostehan na nila yon, babantayan na. At kung sakasakali na wala silang may pakitang dokumento na ito ay mga bayad, bayad ng tax, lahat, kumpiskado po ito, mga kababayan, itong mga sasakyan ito. At kahit saan nila itago, yung ibang sasakyan nila, makikita at makikita yan. Meron dyan magsusumbong ng mga taong bayan. Kasi ngayon, nakikisama at nakikiisa na po ang taong bayan para mapanagot itong mga may kasalanan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, tayo, gusto natin mapanagot lahat ng sangkot. Hindi lang yung mga diskaya, kung sakasakali man na sila ay talagang may mga kalokohang ginagawa dito sa ating bansa, mapanagot sila. Kasi baka naman mamaya lahat nakatutok na kay diskaya, tapos yung iba na may mga kasalanan, makakaligtas. Kasi tulad nga na sinabi ng mga senador, ng mga politiko, na hindi naman maglalakas ang loob ng mga kontraktor na ito kung walang backer sa loob ng gobyerno. Ikaw ba naman, di ba? Ikaw ba naman gagawa ka ng mga ganyan na kalokohan kung walang magpoprotekta sa iyo, di ba? Tandaan natin, gumagawa talaga sila ng paraan para ituloy ang kanilang sistema. Na-blacklist na, na-suspend na yung kanilang kumpanya, pero gumawa sila ng panibagong kumpanya hanggang umabot sa siyam, mga kababayan, para tuloy-tuloy ang sistema. Kasi nalaso na sila Kumbaga, nakatikim na ng malaking kwarta. Siyempre, hindi ko nabibitawan to. Gagawa tayo ng paraan para maibalik natin ang sistema. So, eto po, mga kababayan, So, hindi ko po pinagtatanggol ang diskaya dito, no? Well, in fact, busit na busit ako nung nakita ko yung mga sakyan nila pagkamahal-mahal, milyon-milyon ng halaga. Nakakagulat talaga. Pero, sa kabilang banda, napaisip ako nung lumabas itong picture na ito. Lumabas kahapon lang ito, lumabas yung picture ni Vico Soto at saka ni Speaker Martin Romualdez. At pagkatapos lumabas ng picture na yan ni Speaker Romualdez at magkasama sila ni Vico Soto, lumabas naman itong mga post na ganito sunod-sunod na kung saan matatalo daw ni Vico Soto si Vice President Duterte kung maglalaban sila sa 2028 election. So, parang sa akin, may halo na naman politika. Politika na naman dahilan nito. Paano kung may tao sa likod ni Ladiskaya, di ba? Yung tao pala sa likod ni Ladiskaya, yun talaga yung may-ari ng mga yaman nila. Sila pala yung mga dami lang, dami lang, yung front lang. Posibleng mangyari yun kasi nangyayari na po yun dati. At tulad ng sinasabi ko, hindi naman maglalakas ng loob yung mga kontraktor kung wala silang backer sa loob ng gobyerno. At ito ngayon, parang nilalaglag na sila. Baka nga yung interview ni Julius Babaw, interview ni Corina Sanchez, baka yun patibong lang pala. 'Di ba? Kasi eto sa kabilang banda napapaisip tayo, no? Hindi kaya itong mga diskaya ang ginagawa nilang panakip butas para hindi na mapunta sa tunay na may sala itong istorya? Parang napapansin ko, dinudurog si Diskaya Dinudurog ng mga Pulawan, ng mga Dilawan. Dinudurog ng mga tagapagtanggol ng mga Dilawan at Pulawan. Tinutumbok talaga nila yung mga Diskaya.
alalahanin po natin, mga kababayan, ha, na may alitan po si Vico Soto at yung mga Diskaya. 'Di ba? Oh, at lumabas nga itong balita. Nagkita sila ni Speaker Romualdez. Yan po. Nasa screen yung video, ang picture. Papaano ngayon kung pinagkakaisahan lang pala itong mga Diskaya para maabsuelto yung tunay na may sala? 'Di ba? So kung ito, nako, Vico Soto, wag ka magkakamali, ha, na ipagtanggol si Romualdez. Kasi alam mo naman ang istorya kay Romualdez. Baka dito na masira yung pangalan mo, Vico Soto, kapag kumapigay kay Romualdez. Dahil alam ng mga Pilipino kung sino talaga ang pasimuno na nakawan sa gobyerno. Ha? Sino ba nag-approve ng mga pondo? 'Di ba? So ngayon, sa tingin natin, may halo na naman politika ito. At doon nga, mga kababayan, natawa ako doon sa nanonood ako ng hearing diyan sa Kongreso. Papunta na naman sa Duterte yung flood control project, mga kababayan. Papunta na naman. At may bali-balita pa na talagang tutuluyan si VP Sara Duterte. May in-upload na tayo diyan na ipapakulong si VP Sara Duterte at magiging ombudsman si DOJ Secretary Rimulya. So, naka-upload po dyan. Panoorin nyo na lang. Pero balik tayo dito sa mga Diskaya. Again, hindi ko pinagtatanggol ang mga Diskaya. Kung may sala sila, panagutan nila. Pero, tingnan nyo, ha, wala pa tayong nakikita na ghost project na nagawa itong kumpanya na hawak ng mga Diskaya. Pero yung iba, meron na tayong mga nakita. Katulad ng Wawaw na yun, di ba? May ghost project na nakita. Pero dito, sa mga kumpanya ng Diskaya, wala pa tayong nakikita na ghost project dito. So, wag po tayo basta-basta magpapadala. Halukayin pa natin kasi mayroon talagang malaking tao na nasa likod nito. At kung ako na naman sa mga Diskaya, no? Suplong nyo na kung sino talaga yung mga nasa likod nito. Doon lang ninyo mariredeem ang pangalan ninyo. Yun lang ang totoo dyan. So, abangan po natin kung sino ang mapapanagot dito. So, ako naniniwala ako na ito may probable cause nga May probable cause nga, sabi ng Bureau of Customs lalo na pag nag-imbestiga pa ang ibang sangay ng gobyerno, 'di ba? Kasi sa DPWH, may mga matatanggal diyan sa DPWH, naniniwala tayo, lagi natin sinasabi yan. May mga matatanggal diyan, pero nagdududa ako kung may mapapanagot sa kanila ngayon. Kasi grabe, napakalawak nito, mga kababayan. Napakalawak, napakalalim nitong sindikato na ito at marami po dito ang maraming player po dito, maraming sangkot dito, hindi lang iisa ito. Marami po sila dito. Kaya maganda itong ginagawa ni Senator Marcoleta para lumabas at sumingaw ang baho ng mga politiko na may kinalaman sa pangwawalang hiya dito sa ating bansa, mga kababayan. So yun lang naman ang gusto natin, na mapanagot ang may mga kasalanan para sa mga susunod na pagkakataon. Yung mga gustong sumubok pa sa mga ganitong sistema ay magkaroon na ng takot. Kasi kung wala po na mapapanagot dito, abay patuloy ang ligaya nitong mga damuhong ito. Dapat may managot talaga. Pero ang dapat managot yung pasimuno nito, which is yung nasa loob ng gobyerno. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, hindi maglalakas ng loob itong mga kontraktor na ito kung wala silang kausap o backer na nakaupo sa gobyerno. So abangan po natin ang development ng mga investigasyon na ito. At kung mayroon kayo nakikita, makiisa na po kayo. No? Gumawa na rin lang naman 'di ba, ng sumbungan, sumbungan itong Office of the President. Kung may nakita kayo na hindi tama, hindi kaaya-aya, isumbong nyo doon, mga kababayan. Makiisa tayo para sa pag-unlad ng mga Pilipino at sa bansa na ito. At kung mayroon kang komento o may opinion ka dito sa napag-usapan natin ito, abay ikomento mo. Huwag kang mahiya dahil babasahin natin yan, pag-usapan natin yan sa mga susunod na talakayan. And dito na muna. Once again, my name is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw ng Martes po sa inyong lahat. Have a wonderful day. Bye.